At sa nakaraang kwento, sa kritikal na sandali na activate ang nakatagong epekto na Wheel of Fortune ng Gambler's exclusive card ni Jiang Kai. Sa sandaling yun habang pakiramdam ni Jiang Kai na unti-unting naglalaho ang katawan niya sa maliwanag na liwanag ay narinig niya ang isang tunog sa hindi kalayuan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at malabong nakikita niya ang exclusive card na natatakpan ng liwanag kaya naman ginamit niya ang kanyang skill na Ghost Eye Focus para alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang baraha. Lumalabas na lumitaw ang AI na Diyosa para ihayag ang detalye kay Jiang Kai ang tungkol sa na-activate na hidden card effect. Binati ng Diyosa si Kai dahil sa pag-activate niya ng Wheel of Fortune at yun ay maa-activate lamang sa pamamagitan ng malapit na kamatayan na estado. Sinabi pa nito na ang Wheel of Fortune ay random na pipili ng kalalabasan. Dahil dito hindi inakala ni Jiang Kai na ang Gambler's exclusive card na Death Cards ay may nakatago pa palang epekto at wala siyang kaalam-alam tungkol doon. Itinaas ng Diyosa ang Death Card at bago magsimula ang epekto ng Wheel of Fortune ay ipinaliwanag niya muna na ang bawat resulta ay may parehong gantimpala at parusa, at sa sandaling iikot ng user ang Wheel of Fortune ay kinakailangan nilang sumang-ayon na pasanin ang parehong epekto. Idinagdag pa niya na ang effect ng Wheel of Fortune ay natural lamang na magagamit sa isang beses sa loob ng isang buwan dahil sa impluwensya ng Gambler's Double Talent, at kung tumanggi si Jiang Kai na paikutin ang Wheel of Fortune ay ituturing pa rin itong nagamit niya. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ng Diyosa ang mga kinakailangan niyang malaman ay tinanong siya nito kung gagamitin niya ba ang epekto ng Wheel of Fortune. Nang marinig ni Jiang Kai ang tanong ay hindi niya napigil ang ngumiti gayong para sa kanya isa itong panibagong pag-asa kaya naman sumagot siya agad sa Diyosa na hindi na ito kailangan pang tanungin at inutusan na simulan na. Biglang nagliwanag ang baraha sa iba't ibang hugis-hudyat ng pagsisimula ng paggamit ni Jiang Kai ng hidden effect ng Wheel of Fortune. Ang kanyang kamalayan ay napunta sa ibang dimensyon at ang kanyang anyo ay nagbago sa ibang kulay habang tinatanaw niya ang hindi pamilyar na paligid at dito napansin ni Kai na ang matinding sakit na kanyang nararamdaman ay bigla na lang naglaho sa isang iglap. Tiningnan niya ang kanyang anyo at ngayon naunawaan niya na siya ngayon ay nasa loob ng kanyang mindscape realm. Ngunit natigilan siya at may nakapukaw sa kanyang atensyon at nang tumingala siya ay nakita niya ang isang dambuhalang bagay na hugis orasan sa kanyang harapan na kumikislap sa mga mahiwagang titik. Dito napagtanto ni Jiang Kai na ang malaking bagay na lumulutang sa kanyang harapan ay ang Wheel of Fortune. Bigla-bigla na lang itong kusang gumalaw at umikot-ikot at nang makita ito ng ating bida ay naunawaan niyang magsisimula na itong mag-spin. Gayunpaman hindi niya maiwasang kabahan sa kung anong resulta ang kanyang matatanggap. Hindi niya mapigil ang subaybayan ang bawat pag-ikot ng arrow kung saan mas lalong nagpapakaba ito sa ating bida, na hinahangad na makakuha siya ng isang skill na makakatulong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon na hinaharap. Matapos ang oras na paghihintay at sa wakas ang arrow ay nahinto na sa pag-ikot nito at kasabay ng paghinto ng ikot ay lumitaw ang isang screen na ipinapalam sa ating bida na nahinto na ang pag-spin ng Wheel of Fortune. Nang lumabas na ang resulta ay maigiyang tiningnan nito ni Jiang Kai at lumitaw ang holographic window system na nakakuha siya ng isang kapaki-pakinabang na passive skill na tinatawag na Rapid Recovery. Ito ay isang skill na magagamit niya sa loob ng isang oras kung saan automatic itong papagalingan ang kondisyon ng kanyang katawan. Bukod pa dito ay na-upgrade ang skill niyang natanggap at nabago pa nga sa Extreme Recovery dahil na-trigger dito ng kanyang talent doubled kung saan ang pag-consume niya ng skill na Extreme Recovery ay mas mapapabilis pa sa rurok na maabot ng kayang pisikal na kondisyon na mas lalo pang pinalalakas sa loob lamang ng isang oras. Gayunpaman ang bawat reward skill na kanyang matatanggap ay may parehong katumbas na parusa. At sa kasabay na oras ay lumitaw din nga ang isa pang screen kung saan sinasaad ang kanyang parusa na Exposed Weakness kung saan matapos gamitin ang Extreme Recovery ay magiging lubhang mahina siya sa mga nakamamatay na pinsala sa loob din ng isang oras. Ang negative status na ito na Exposed Weakness ay na-triggered din ng kanyang talent doubled na nabago at na-upgrade sa pangalan na Fragile Constitution, kung saan ang bawat pinsala na kanyang matatanggap ay may mas matinding kahihinatnan at ginagawang mas doble pa ang sakit na kanyang mararanasan na maaaring humantong sa kamatayan.
Sa sandaling yun ang skill na Extreme Recovery ay mabilis na humaplos sa kanyang katawan at nararamdaman niya na nababalot siya ng dumadaloy na parang isang mainit na agos na enerhiya. Lumalabas na nagsimula ng ma-activate ang Extreme Recovery skill at mabilis din itong pinababalik ang kanyang pisikal na estado at pinagaling ang mga matitinding sugat na kanyang natanggap mula sa mga halimaw, at habang nangyayari ang prosesong ito ay pakiramdam ng ating bida na parang ang buong pagkatao niya ay nilulubog sa mainit na hot spring. Sa sobra-sobra na daloy ng enerhiya na pumapasok sa katawan ni Jiang Kai ay hindi niya na nga napigil ang sumigaw at halos sumabog na ang kanyang mindscape body sa biglaang bugso ng enerhiya. Sa kabilang banda naman ay nagaganap na din ang pag-epekto ng Extreme Recovery sa katawan ni Jiang Kai sa Secret Realm at sa ilang iglap ay naglabas na nga ito ng mainit na enerhiya at sumabog na naging dahilan sa pag-alis sa mga halimaw na kumakapit sa buong katawan niya. Kasabay nito ay ang pagtawag at pagkontrol ni Jiang Kai ng Death Card gamit ang kanyang isipan at ang baraha ay mabilis na pinapatay ang mga halimaw na nakapalupot sa kanya kanina sa bilis na kidlat. Matapos mapatay ang mga halimaw ay kaagad niyang tinawag ang Death Card at sinalo ito. Napangiti ang ating bida tila nasisiyahan sa kanyang bagong skill na natanggap at dahil ngayon ay bumalik na siya sa kanyang top condition at nasa sabik niyang itataya ang pagkakataon na ito para ipagtanggol ang kanyang buhay kasabay ng paglipol ng mga halimaw nang hindi tinatamaan at habang iniiwasan ang mga atake nito. Muli ay binato ng ating bida ang Death Card sa mga hindi mabilang na halimaw at dahil sa epekto nito na nagpapatindi ng pinsalang nakakamatay ay naging massacre ang nagaganap. Nang bumalik na ang Death Card sa kanyang kamay ay kasabay din niyang tinawag ang Life Chaser Fate Weapon nito at napatunayan ni Jiang Kai na na-recover talaga ang kanyang katawan sa tugatog nitong estado, pero ikinabahala niya ang Fragile Constitution buff na punishment mula sa Wheel of Fortune kaya naman ang isang maling galaw at desisyon niya lang ay tiyak na haantong sa kanyang pagtatapos. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng peligro ay hindi niya mapigil ang masabik sa kanyang sitwasyon gayong kahit buhay na ang nakataya. Pero ngayon alam na niya kung paano niya malulutas ang laban na ito at may isa lang siyang solusyon. Kailangan niya lang iwasan ang atake ng mga halimaw sa Secret Realm hanggang ito ay tuluyan niyang mapuksa. Gamit ang sabay-sabay na pagbato ng Life-Chasing Fate Weapon at ng Death Card ay umatake si Jiang Kai sa iba't ibang direksyon at unang pinuntirya niya ang mga halimaw na lumalapit sa kanya. Sa bawat pagtarok ng kanyang mga armas sa lupa ay kasunod nito ang malalakas na pagsabog na nagdudulot ng malalaking pagsabog at malawakang pagpatay sa mga halimaw. Ang taktika ni Jiang Kai na ito ang pagtawag at pagkontrol ng weapon ay sobrang napaka-epektibo kasabay ng paggamit niya ng sapat na distansya para gawin ang mga paulit-ulit na serye ng pag-atake ng walang tigil. Habang ginagawa niya ang bantay at opens iba ay napapansin ni Jiang Kai na halos mapatay niya ang halimaw sa loob lamang ng ilang segundo ng pag-atake sa kanila at malaki na doon ang tulong ng epekto ng apoy. At sa pagkakataon na ito na-triggered din ni Jiang Kai ang malaking tsansa ng critical hit rate na nagpalaganap ng malawakang pagsabog at nagmistulang fireworks sa loob ng Secret Realm Nest of Terror na nagresulta sa mas marami pang pagpatay ng bilang ng mga halimaw. Habang patuloy ang ating bida sa pag-atake ay hinala niya na ang challenge ng Nest of Terror ay may limitasyon rin kahit gaano pa kadami ang halimaw na sumalakay sa kanya. Subalit napagtanto din ni Jiang Kai na kung gusto niyang mapagtagumpayan ang challenge na ito at maiwasan ang pinakamasamang pangyayari, ay dapat bago matapos ang oras ng kanyang extreme recovery skill ay kailangan niyang pumatay ng halos 300 halimaw bawat segundo. Gayunpaman kahit gaano pa kaepektibo ang estratehiya ni Jiang Kai ay wala pa rin itong laban sa halos walang katapusang bilang ng mga halimaw sa loob ng Nest of Terror. Doon din niya napagtanto kung gagamitin niya ang Gambler's Time ay mayroon lamang itong 10 segundong oras na tatagal at pagkatapos ay papasok na sa matagal na cooldown, at hindi yun sapat kay Jiang Kai upang makayanan ang kasalukuyang digmaan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay bigla-bigla na lang may pumasok na mahusay na ideya ang ating bida, at sa sandaling yun naalala niya na na-upgrade na pala sa panibagong version ang kanyang Life-Chasing Fate Weapon na pinataas ang mga karagdagang stats at kung gagamitin niya ang Devered Effect ng Death Card ay tiyak na lubhang mabisa ang mga pag-atake at epekto ng Death Card. Muli ay tinawag ni Jiang Kai ang Death Card at ginamit ang Devered Effect para sumanib ang mga Life-Chasing Fate Weapon at maging isa.
At matapos sumanib ang mga armas ay hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Jiang Kai at mabilis na binato ang death card sa mga halimaw na mas lumalakas pa ang epekto ng apoy na nilalabas nito. Malinaw na kahit ang mga halimaw na hindi direktang tinamaan ng death card basta madampiin lang ng apoy sa mga kasamang halimaw ay malaki ang tsansa na eepekto ang critical hit at nang makita nga ito ni Jiang Kai ay hindi na nga nito mapigil ang lumapad ang kanyang ngiti. Hindi na nga nagtagal ang bawat paligid ng ating bida ay walang tigil na nagliliwanag sa pagpapasabog at halos ang bawat halimaw ay tila naging popcorn na pumuputok sa apoy. Napangiti na nga dito si Jiang Kai gayong napatunayan niya na ang panibagong lakas niya at gaya ng inaasahan, basta ang death card niyang yun ay may dalang apoy ay siguradong mag-aapoy pa ito sa malawak na lugar hanggang sa kumalat at sa sandaling umepekto ang critical hit ay magreresulta ito sa chain reaction effect. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon sa pananabik, at oras na nga raw para magpasabog pa ng mga halimaw. Matapos ang ilan pang mga sandali patuloy pa rin ang pagraragasa ng mga halimaw, subalit bago pa man sila makalapit ay nagkakalat na ang mga maliliwanag na pagsabog at pagyanig sa iba't ibang direksyon. Habang patuloy na ginagawa ito ni Jiang Kai nalaman niya na ang death card ay nakokontrol pa ng mas malayong distansya gamit ang isipan kaysa sa life-chasing fate weapons kaya naman nagkaroon siya ng malaking bentahe sa digmaan para direktang pasabugin ang bawat kasulok-sulukan ng lugar ng Nest of Terror. Mas pinalayo pa ni Kai ang pagbato ng death card at ang bawat halimaw na madaanan nito ay walang ligtas mapatay man ng direkta o matupok ng maliwanag na pagsabog ng enerhiya. Matapos ang bahagyang paghupa ng usok sa larangan ng digmaan ay lumitaw ang bundok-bundok na bangkay ng mga halimaw at dahil dito napansin ng ating bida na hindi na tulad ng dati ang mga halimaw at kumikilos na sila ng mas mabagal. Tila ay hindi pa nga dito nakentento si Jiang Kai at hindi pa sapat yun para siya ay pagpawisan at sinabi niya na siya ay nagsisimula pa lamang. Dahil dito nagbago ang sitwasyon at si Jiang Kai na mismo ang sumasalakay sa mga halimaw kaya tumalon siya ng matulin paitaas para makita ang bawat lugar kung saan ay meron pang ang mga buhay at nang makita niya nga ang mga ito ay nag-aapoy sa malamig ang kanyang mga mata na parang isang mandirigmang uhaw sa pakikipagdigma. Samantala sa labas ng Secret Realm ipinapakita sa mahiwagang salamin na nasa 416 na ang bilang ng mga monster kill count ng ating bida matapos ang makalipas na 20 segundo pero malayo pa ito sa bilang na kinakailangan sa challenge. Nang mapansin ni Huyan na hindi na nadadagdagan ang numero ay natataranta nga nitong hinawakan ang mahiwagang salamin at napapasigaw na sinabi kung may sira nga ba daw ang salamin dahil bigla-bigla na lang daw itong huminto. Sa kabilang banda naman ay nagpahayag si Captain Awu ng Asher Dragon Guild na wala silang kasiguraduhan kung patay o buhay pa nga ba ang kapitan nilang si Jiang Kai sa loob ng Secret Realm dahil sa kaso pa lang daw ng ating bida ay milyon-milyon na ang mga halimaw ang sabay-sabay na sumasalakay bagaman 10 seconds na raw ang lumipas nang huminto ang kill count ni Jiang Kai ay hindi nila maaring matukoy kung buhay pa ba raw ito. Mariing sinang-ayunan naman ito ng isa pa nilang kasamahan na tama raw ang kanilang kapitan dahil sa difficulty pa lang ng Secret Realm na pinasukan ni Jiang Kai ay normal lang daw nitong hindi maipapasa ang challenge. Pinayuhan pa nga niya sina Huyan at Ruan Yu na sa halip na sila ay mabalisa ay mas mabuti pa raw nilang ihanda ang sarili at ayusin ang psychological therapy ni Jiang Kai matapos mapatay sa loob ng Secret Realm para na daw maagapan pa nila ang kanilang kapitan na masiraan sa pag-iisip. Subalit nang marinig ito ni Huyan ay hindi niya nga napigilan sagutin ang lalaki na siya raw ang may sira sa pag-iisip dahil siya pa nga ang may lakas ng loob na sabihin ang ganoong mga bagay, at pinaalalahanan niya ito na wala pang opisyal na resulta ng challenge kaya inutusan niya ang lalaki na manahimik na lang at itigil ang mga hindi magagandang salita, at naniniwala siya na maipapasa ng kapitan nila ang challenge. Ngunit hindi mapigilan ng lalaki na mainis sa sagot ni Huyan at sinabihan pa ito na kahit ano pa raw ang isipin nila ay hindi nito mababago ang kahihinatnan ng kanilang kapitan at kung sakaling mayroon na milagro na mangyayari ay bibilib na daw ito kay Jiang Kai. Yumuko ang lalaki at pinikit ang mga mata nito at sinabing sa ilang buwan na raw nilang nanatili dito sa lugar ang kanilang oportunidad ay tila nasayang lang daw sa wala at lakas loob niyang tinataya na walang duda na si Jiang Kai ay mamamatay sa loob ng Secret Realm.
Matapos sabihin yun ng lalaki ay bigla-bigla na nga lang lumapit si Ruan Yu sa harap nito at seryosong tinanong kung ano daw ang itataya niya kung sakaling ang maipasa ng kapitan nila ang challenge. Hindi naman kaagad na sumagot ang lalaki sa tanong ni Ruan Yu at tinitigan lang siya nito ng tingin at sa katunayan ay gusto niya lang malaman kung seryoso nga ba talaga si Ruan Yu. Dahil wala pa ring lumalabas na sagot mula sa bibig ng lalaki kaya muling nagtanong si Ruan Yu sa parehong tanong at gusto niyang mabilis na sagutin ito ng lalaki. Hindi na nga napigilan ng lalaki ang sarili at inis nitong sinasabi na malinaw na hindi pa rin sila sumusuko sa paniniwalang kaya pa ni Jiang Kai na mabuhay sa loob ng Secret Realm kaya naman iiwan niya ang kanyang mga salita dito mismo na kapag buhay man na makalabas ang kapitan nila sa Secret Realm ay siya na mismo ang kusang luluhod at tatawaging daddy si Jiang Kai. Pero hindi siya papayag na siya lang ang gagawa nun kaya kung siya man ay manalo sa kanilang taya ay si Ruan Yu mismo ang luluhod sa harap niya at tatawagin na daddy. Galit niyang sinabi na wala nang aatras sa kanilang taya at tinanong niya din si Ruan Yu para kumpirmahin ito at agad-agad namang sumagot si Ruan Yu nang walang alinlangan at sinabing tuloy ang kanilang taya. Gayunpaman sa sandaling yun ay gulat na gulat si Huyan na makita niya na muling dumadagdag ang kill count number sa maraming bilang at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Nang marinig ito ay bigla na lang natigilan ang dalawa at napalingon kay Huyan at ngayon ay may agam-agam na ang lalaki dahil kay Jiang Kai nang makita nito ang patuloy na pagdagdag ng kill count number na ngayon ay kasalukuyang nasa 620 na bilang na. Balik naman tayo sa eksena ng ating bida kung saan isang malaking pagsabog ang nagaganap ngayon sa loob ng The Nest of Terror na nagpapayanig sa lugar kung saan ang pangyayaring ito ay nagdudulot na pagkatakot sa mga halimaw na nilalang. Subalit sa kasamaang palad ay natuklasan ni Jiang Kai ang kanilang lugar at sinabi ng ating bida na kung saan-saan pa nila siya pinaghahanap ay nandito lang pala silang lahat na nagtatago. Walang awang pinagpapatay nga ito ng ating bida at para kay Jiang Kai ay paghihiganti na din ito sa nangyari kanina at sinabi pa niya na para sa mga halimaw na dito sa Secret Realm ay nararapat nga sa kanila ang lugar na ito. Nagliwanag sa pula ang mata ni Jiang Kai na parang isang mamamatay tao at hiniling niya sa mga halimaw na nilalang na huwag silang tumakas sa kanya at harapin na lamang siya at nagbanta pa siya na kung ipagpapatuloy nila ang pagtakas at pagtago ay mas lalo lamang siyang nasasabik na hanapin at patayin silang lahat. Ngunit sa huli ay pinaulanan lamang ni Jiang Kai ang mga halimaw na sunod-sunod na pagpapasabog tulad ng isang madman. Ang huling natitirang mga halimaw ay naglabas ng kulay berdeng likido mula sa kanilang mga katawan habang nasusunog sa liwanag na enerhiya at nagdulot lamang na pinaigting na pagpapasabog sa buong lugar. Matapos mapatay ang lahat ng mga halimaw at makumpirmang wala nang natitirang buhay pa ay tinawag na ni Jiang Kai ang death card pabalik sa kanya. Kasunod nito ang paglitaw ng resulta ng challenge na napatay na niya ang lahat ng nilalang sa Secret Realm na natapos lamang sa loob ng kalahating oras. Matapos mabasa at malaman ang resulta ay hindi pa nga nakuntento ang ating bida dahil mabilis nga lamang itong natapos at mayroon pang kalahating oras na natitira sa kanyang extreme recovery at inisip na lang na isa itong pagsasanay para paghusayin pa ang kanyang lakas. Sa sandaling yun bigla na lang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag mula sa likuran ng ating bida na agad kumuha ng kanyang pansin at tinignan ito. Lumitaw ang makinang na gininto ang salamin at mula rito ay lumabas ang isang nilalang na babae at lumalabas na siya ay ang Secret Realm Guardian na nagngangalang Claire at ang salamin ay tinatawag na Mirror of Revelation. Nagbigay ito ng pagbati sa ating bida dahil raw sa ipinakita niyang katapangan sa challenge at pagkatapos ay idineklara niya na nakumpleto na raw ng ating bida ang Nest of Terror Challenge, at ngayon ay sisimula na raw nitong kalkulahin ang mga gantimpala ni Jiang Kai. Nang makita ang Guardian ng Secret Realm ay hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng isa sa personal at dito naalala niya na binanggit ito sa kanya dati ni Disang ang tungkol sa mga Guardian at kinumpirma niyang nagsasabi nga ng totoo si Disang. Habang kinakalkula pa ang mga gantimpala ay sinabi ni Claire sa ating bida na maaari na siyang magtanong ng 5 katanungan ngunit sa loob lang ng pinahihintulutang saklaw nito. Hindi muna nagpa-dalos-dalos ng tanong si Jiang Kai at naisip na magandang oportunidad ito para sa kanya upang tanungin kung saan niya mahahanap ang formula tungkol sa kanyang profesyon na Gambler's Class Change Material.
Naisip rin niyang itanong ang tungkol sa katotohanan tungkol sa planetang Ghost Star para makakuha siya ng advantage sa paparating na mga krisis, ngunit hindi niya lang maunawaan kung ano ang pinahihintulutang saklaw na binanggit ng Guardian. Matapos ang may ingat na pag-iisip ay nakita ni Jiang Kai sa Mirror of Revelation na mayroon lang pala itong limitadong oras, kaya naman pinayuhan siya ni Claire na sabihin na nito ang mga nais itanong bago pa man matapos ang oras dahil mayroon lamang sapat na enerhiya ang Mirror of Revelation bago ito maglaho. Nang marinig ito mula kay Claire ay hindi inaasahan ni Jiang Kai na may limit lang pala ang pagtatanong kaya dahil dito ay mabilis niyang tinanong kung ano nga ba raw ang koneksyon sa pagitan ng Ghost Star Planet at ng mga Beast Gods na umiiral hanggang ngayon sa planetang Earth. Subalit matapos niyang sabihin ang tanong na iyon ay wala man lang reaksyon o sagot sa kanyang unang katanungan kaya napagtanto ni Jiang Kai na siguro ay masyado lang mahirap sagutin ang kanyang unang tanong dahil nalampasan nito ang pinahihintulutan lamang na saklaw na maaring maisagot ng Mirror of Revelation. Dahil sa unang tanong ay pinaalalahanan ni Claire si Jiang Kai na kahit hindi man maisagot ang kanyang unang tanong ay itinuturing pa rin itong nagamit kaya ngayon ay mayroon na lamang raw siyang natitirang 4 na oportunidad na tanong. Inaasahan na ito ni Jiang Kai na hindi maisasagot ng Mirror of Revelation ang unang tanong kaya tinanong na lamang niya ang tungkol sa kanyang hidden profession na gambler's class at gusto niya malaman kung saan niya mahahanap ang 4 na materials na tinutukoy ng Formula Scroll, ang combusting flame, the ever-changing metal, the floating earth at ang huli ay ang steel breeze. Matapos sabihin ang mga tanong na iyon ay bigla na lang naglabas ng maliwanag na enerhiya ang Mirror of Revelation at ang ibig sabihin lang nito ay pinahihintulutan ng salamin ang kanyang tanong, at habang nangyayari ito ay napagtanto ni Jiang Kai na hindi lumampas sa limitasyon ang kanyang tanong kaya naman hindi niya mapigilan ang kasab-ika na malaman ang sagot. Nang matapos ang kumikislap na liwanag ay lumitaw ang imahe ng Skyfire Tree mula sa salamin at nang makita ito ay napasigaw na lamang ang ating bida dahil pamilyar ito sa kanya. At mula sa loob ng Skyfire Tree ay naruroon ang unang materials na kinakailangan niya. Sa sandaling yun naalala niya ang sinabi ni Sunu Anuan ang tungkol sa Skyfire Tree na kapag ang edad nito ay humigit na sa 30 years ay maaari ito maging Skyfire Tree Spirits. At ang pagpatay raw nito ay may malaking tsansa na makakakuha ng drop item na Skyfire Tree Heart, isang material na ginagamit upang mapahusay ang epekto ng apoy. Matapos niya maalala ang bagay na yun dito na nakuha ng ating bida ang ibig sabihin ng formula tungkol sa combusting flame at ang tinutukoy nito ay ang material na Fire Tree Heart na isa sa mga sangkap na kinakailangan niya. Ngunit nang hihinayang siya dahil hindi man niya lang naisip ang bagay na ito noong sila pa ay nasa Blazing Ridge. Sunod naman na ipinakita ng Mirror of Revelations ang the ever-changing metal sa formula ni Jiang Kai at ito pala ang material na silver iron at sa kanyang alaala ay ito raw ay isang uri ng likidong metal mula sa Ghost Star na may kinakailangan na sapat na temperatura para mapanatili ito. Hindi man yun isang rare na material ngunit hindi niya inaasahan na yun pala ang tinutukoy ng Formula Scroll. Ipinakita naman ng Mirror of Revelation ang isang lugar kung saan makikita ang pangatlong material. At nang makita ito sa salamin ay inakala ni Jiang Kai na ang lugar ay tinatawag na The Wasteland. Gayunpaman nagkamali siya, kaya naman para matukoy ang ibig sabihin ng The Floating Earth sa Formula Scroll ay minaiging sinuri ni Jiang Kai ang lugar na ipinakita sa salamin. Habang patuloy niyang sinusuri ito ay napansin niya ang mga nagniningning na alikabok mula sa lugar. At dito sumagi sa isipan ng ating bida ang isang kasabihan mula sa Ghost Star at napagtanto niyang ang floating earth na tinutukoy ng formula ay ang dust air material. Ang huling pinakita ng Mirror of Revelation ay ang imahe ng langit, at nang makita ito ni Jiang Kai ay dito nahihirapan siyang alamin kung ano ang kinalaman ng langit na nakasaad na formula na steel breeze. Akala niya nung una na langit lang ang ipinapakita ng salamin subalit nang suriin niya pa ito ng maigi ay napansin niya na mayroon din palang kasamang hangin. Ngunit hindi pa siya natatapos suriin ang imahe mula sa salamin ay bigla-bigla na lang lumitaw ang holographic window system upang ipaalam sa ating bida na natapos ng sagutin ng Mirror of Revelation ang mga sagot sa kanyang tanong.